boyfriend ko bago pa ako mag-solo. Kanilang sugatang guro ng isang pampublikong paaralan sa Tanawan, Leyte. Ayon sa pulisya, binaril siya ng sarili niyang mister. Ayon kay Police Captain Carmelo Gasto, Tanawan Municipal Police Station Chief, biglang dumating sa classroom ang lalaking asawa at agad na binaril ang biktima gamit ang caliber 38 na revolver. Natamaw manimpakta ng suspect ang sarili gamit ang balisyo. Pero napigilan ito ng mga responding police. Agad na aresto ang suspect. Ang nangyari po ang krimen na marami na pong mga estudyante na nasa paaralan. Medyo nagkagulo po. Totoo po yan po. After mga incidente po kami, hindi muna po muna yung klase ng mga school authorities. Sa isaw sa investigasyon, isang taon lang hiwalay ang mag-asawa ay salo. Sa interview namin sa mga possible witnesses, lumalabas na ganyan yung lalaki, ang daming iniisip na kung ano. Kahit na hindi naman verified na informasyon na gano'n po ang iniisip. Kaya lagi niya pong inaaway ng asawa niya. Ayon sa pulisya, ligtas na ang biktima at nagpapagaling sa ospital. Kasong frustrated parricide ang ihandang kaso laban sa suspect. Patuloy pang sinukunan ng pahayag ang suspect. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Primary Dumabo. Nakatutok, 24 oras. Pinagkakantaanan ang The Big One sa isang barangay sa Marikina na nasa West Valley po. Tukoy na rin ang lugar sa lungsod kung saan maaaring lumikas sakaling lumindol. Kung saan yan, tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ito ang 8 Bonifacio Street sa Barangay Barangka sa Marikina City. Matao at maraming sasakyan sa kalsada dahil maraming commercial establishments at eskwelahan. Pero sa isang bahagi nito, may isang mahalagang palatandaan na pinatagit ang kalsadang ito ng West Valley Fault na pinangangambang magdudulot ng Lubiguan o magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Itinuro din ng mga barangay official sa amin ang karugtong na fault na malapit naman sa kanilang simbahan. Fault na pinaka-araw dito nakalagay, yung West Valley Fault. Bali, ang kubra niya, paganyan, ang turo niya. Na bago itong kalsada, natabunan ng asfalto, hindi pa naiaangat ng titi, yung pinaka-araw niya. Isinama din nila kami sa isinasang earthquake drill ng Barangka National High School bilang bahagi ng paghahanda sa The Big One. Nandun yung linya talaga ng fault line sa area. Mag-aalala na po sila na anytime nakikita naman natin sa mga balibalita na baka anytime meron pong mag-strike sa atin at yun na nga po yung tinatawag natin na The Big One. Kaya yung mga magulang po, tumutulong naman din po sila sa paghahanda at pagsa-prepare kung sakali mang mangyari yun. Kasama po yung ating mga teachers. Sa labas ng eskwelahan, nakilala namin ng isang inang nagpapahala para sa kanyang anak na nasa elementarya at high school. Kung maaari, magmamodule na lang dahil sa pangamba namin na darating na sinasabi na the big one. Lindol. Ayon sa barangay, nakahanda na rin ang mga gamit nila pang rescue. Mayroon din mga go bag na nakaredy. Sinukoy din nilang staging area ang Loyola Memorial Park sakaling mangyari ang pinangangambahan na dapat alam ng mga taga-Marikina. Ang staging area po ng Barangay Barangka, nalocate na po namin yung ating Loyola Cemetery. Lahat po ng residente ng Barangay Barangka, yun po yung gagamitin natin na parang magkakaroon tayo ng command post sa area at ikaw na magtulong-tulong tayo sa pagiging handa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binatagayang low pressure area. Gaano kaya kataas ang salsa nitong maging bagyo? Makakasama natin si Amor Rosa at GMA Integrated News Weather Center. Salamat, Emil. Anumang oras nga mula ngayon ay posible ng maging bagyo ang nabanggit mong low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa line 1,060 kilometers silangan kuya ng southeastern Luzon. Ang sa pag-asa ay mas tumaas
at tatawagin ito na Bagyo Manila. Sa magiging pagkilos niyan sa mga susunod na araw, may dalawang senaryo pa rin na tinitingnan ng pag-asa. Una po dyan, kikilos ito pakanluran at unti-unti po yung aangat ng konti. At patungo po yan dito sa may Cagayan o Lucia naman sa Isabela. Ang saan ito posibleng mag-landfall sa darating na weekend. Pero yung isa pang senaryo, yan po ay lalapit o dipikit muna dito sa may Bicol region bago tumbukin na itong bahagi naman ng Isabela o kaya naman itong Aurora area. So mga kapuso, pwede pang magbago ang direksyon nito kaya patuloy na umalalay sa susunod na update. At posible na lumakas pa yan at umabot hanggang sa severe tropical storm category. Kaya patuloy po natin i-monitor. Sa ngayon, easterlies, ganun din ang northeasterly wind flow at localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan dito yan sa ilang bahagi ng ating bansada. Kaya sa datos ng Metro Weather, umaga po bukas may mga kalat-kalat na ulan dito yan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, ganun din sa Manila dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Pagsabi po ng hapon, may chance din ng mga pag-ulan dito po yan sa iba pang bahagi ng Northern and Central Luzon, pati na rin dito sa ibang lugar sa Calabarzon. Magtutuloy-tuloy naman yung mga pag-ulan dito po yan sa Mimaropa at pati na rin sa Bicol region. Kaya ingat para sa mga residente dyan. Posible po ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila bukas. Samantala, posible rin mga pag-ulan sa umaga dito yan sa Panay Island, pati na rin sa may Central and Eastern Visayas. At meron din tayo nakikita ng mga panakakalang na ulan dito po sa ilang bahagi ng Mindanao, pero mga panandalian lang po yan. Bandang hapon at gabi tataas ang chance ng malawakang mga pag-ulan dito po yan